Maayong gabi sa tanan ug sa pagpadayon nato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagatun-an karong gabiuna ay ang sulat ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Efesos. Og matud pa niya sa verse 1, Efesos chapter 1 verse 1, ako si Pablo nga nahimong apostol ni Kristo Hesus sumala sa kabubut-on sa Dios. Nangamusta ako nga mga katawhan sa Dios diha sa Efeso, kamo nga mga matinumanon sa pagsunod kang Kristo. So makita nato dinhi nga ang human author niini nga sulat, of course ang divine author niini ay ang atong Ginoong Dios, ang iyang banal na espiritu, ngunit ang usa ka author naman o ang tawhanong author nga niini nga sulat nga gigikanan ay si Apostol Paul. Matud pa ni Apostol Paul, gipailan niya ang iyang pangalan, ako si Pablo nga nahimong apostol ni Kristo Hesus sumala sa kabubuton sa Dios. So gipailan una niya ang iyang pangalan nga siya daw si Pablo nga nahimong apostol o servant o gikomisyon sa atong Ginoong Dios ngadto sa mga Kristohanon o ngadto sa Efesos. Niini nga sulat or basta gikomisyon siya sa atong Ginoong Kristo as an apostle. Nangamusta ako kaninyo nga mga katawan sa Dios diha sa Efeso. So ang iyang gisulatan dinhi, ang mga Kristohanon katawhan sa atong Ginoong Dios nga nagapuyo sa lugar sa Efeso. Kamo og ang hulagway niini nga gisulatan ni Apostol Paul, ang hulagway niini matud pa niya, kamo nga mga matinumanon sa pagsunod kang Kristo Hesus. So makita nato dinhi nga ang sulat sa ilang kapanahonan sa 1st century AD ay lahi sa atong sulat karon dinhi sa Pilipinas, dahil kung kita ay mosulat, ang atong pangalan ay naana sa ulahi sa atong sulat, pero sa ilang kapanahonan ang ilang pangalan una sila mosulat mo adto sa unahan, kundi una ay magpailam una sila sa ilang kaugalingon. Apostol sa atong Ginoong Kristo dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundi sumala sa kabubuton sa Dios. Kung tan-aw nato kinsa ba kini si Apostol Paul, usa sa makita nato sa iyang sulat paghihapon sa Philippians chapter 3 verses 4 to 5, makita nato dinhi gihulagwan niya ang iyang kaugalingon ngadto sa mga Kristohanon sa Filipos. Matud pa niya sa Philippians chapter 3 verses 4 to 5, verse 4, sa laing bahin kun may moingon nga siya maluwas tungod sa iyang pagtuman sa mga tulumanon or balaod, labaw na ako. So gipakita ni Apostol Paul dinhi ang iyang credential kung kinsa siya comparing to other teachers of the law or sa pulong sa Ginoo dito sa mga Kristohanon sa Filipos. Kung may moingon nga siya maluwas tungod sa iyang pagtuman sa mga tulumanon, labaw na ako. Labaw na daw si Apostol Paul maluwas kung kini ang pasikaran basehan sa kaluwasan. Verse 5, tungod kay sa 8 pa lang ako kaadlaw gituli na ako. So 8 days pa lang gikan sa pagpanganak ni Apostol Paul ay gituli na daw siya. Sumao ka na ang sugo sa atong Ginoong Dios sa matag Hudiyo, matag Dios o Israelites nga matao. After 8 days o sa iyang kapanganakan to 8 days ay tulion na siya. Muna ang kasuguan nagisugo ni Moses gikan sa atong Ginoong Dios sa mga Israelita. Balikon ko, matod pa niya dinhi, tungod kay sa 8 pa lang ako kaadlaw gituli na ako. Unsa ba ganing tuli? Tuli nga literal, circumcision sa English. Israelinhon ako. So gipakita niya nga siya ay Israelita or Hudiyo.
Sakop ako sa banay ni Benjamin, o ana siya nagbilong sa tribes of Benjamin. Busa kung ang pagkahudiyo ang hisgutan, Hudiyo gayud ako. Kung bahin sa pagtuman sa kasuguan sa mga Hudyo, gituman ko gayud kay Parisiyo ako kaniadto. Before he was converted sa pagtuo sa Kristohanong pagtuo, before nga gitawag siya, gi-accept niya ang tawag sa atong Ginoong Kristo kaniya, ang iyang religion ay Pharisee, sa English Pharisee, sa Binisaya ay Parisiyo. Kining religion sa Parisiyo mao ni ang nangungunang religion, muni ang top religion, nangungunang religion sa bansang Israel sa panahon sa atong Ginoong Kristo o sa mga apostoles. So muning Pharisee, na po'y mga Sadducees, na po'y mga Isnis. So mauna ang paghulagway ni Apostol Paul sa iyang kaugalingon ngadto sa mga Kristohanon sa Filipos nga atong gibasa karon. Og matod pa sa Acts chapter 22 verses 2 to 4, pagkadungog sa mga tao nga nagasulti siya sa pinulangang Hebrew, so ang gikuan ni Dr. Lucas, who is the human author sa Book of Acts, nga iyang ginarrate sa iyang sulat nga pagkadungog sa mga tao nga nagasulti siya sa pinulungang Hebrew, so si Apostol Paul nining kahimtanga ay anaa siya sa paglilitis or unsa ba nang binisaya sa paglilitis. Gidepende niya ang iyang kaugalingon sa korte ni Agripa kung ako masayo. So nagasulti daw siya sa pinulungang Hebrew. So unsa ba kining Hebrew? Mao ni ang pinulungan sa mga Israelita from the Old Testament. Bisan sa New Testament na sa Book of Acts, gigamit paghapon kini sa mga ilang mga Hudiyo. Sa pipila ka mga Hudiyo dahil niya nang higayuna sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang sinultian nila kung mga dialect sa mga Hudiyo or mga Israelita sa bansang Israel ay Aramaic. So, pero gipakita ni Apostol Paul para ma-convince niya ang iyang audience nga siya ay Israelita, ang pinulungan nga iyang gigamit mao ang native nga pinulungan nga mao ang Hebrew sa Old Testament. So misamot ang ilang kahilom sa namati. Naghilom daw sila dahil pagkadungog nila sa sinultian ni Apostol Paul nga Hebrewanon. Og nagpadayon sa pagsulti si Pablo. Verse 3, ako sa kahudiyo nga natawo sa Tarso, nga sakop sa probinsya sa Sicilia. So makita nato din nga wala siya matawo si Apostol Paul sa Jerusalem o sa ang lugar man sa Israel, kung dili sa gawas laing nasod sa Tarso nga sakop sa province of Sicilia. Apan dinhi ako nagdako sa Jerusalem dahil more or less parang mistiso kini si Apostol Paul, kung wa ko masayop, mistiso kini siya nga Hudiyo. Iyang papa wala kay mukan. So muna nga bisag nataw siya sa Sicily, siya ay nagdako sa Jerusalem. Nagtuon ako dinhi og maestro ko si Gamaliel. Si Gamaliel sa ilang kapanahunan ay isa sa banggiitang rabbi sa lugar sa Israel. Muna nga dili basta-basta si Apostol Paul dahil ang iyang teacher ay isa sa mga inila nga mga teacher sa bansang Israel. O gani, matod pa sa mga Bible scholar, si Apostol Paul ay sakop membro sa Sanhedrin. Unsa man ang Sanhedrin? Ang Sanhedrin ay parang sinit na sa ato din karon sa Pilipinas, sinit or sila ang nagabantay, sila parang sinit sila na pwede nila silang condemn sa usa ka tawo o magpabilanggo sa usa ka tawo. So munang Sanhedrin, composed of 72 elders kung wa ko masayop, sila ang nagabantay sa nasod sa Israel, religion o sa pambatas, pangbalaod nila sa bansang Israel. So matod pa niya dinhi, nagtuon ako dinhi sa maestro ko si Gamaliel. Natudluan ako sa hingpit sa pagsunod sa kasuguan nga gisunod sa atong mga katigulangan. Og sama kaninyo karon
mainiton usab ako nga nagaalagad sa Dios. So nining higayuna matod ko pa kanina ay gidepend ni Apostol Paul ang iyang kaugalingon na siya sa trial o ang nag-akusa kaniya ay iyang mga kaigsuunan nga mga Hudiyo dahil doon na kunoy si Apostol Paul ay lahi na ang tinuuhan ni Apostol Paul dili na Judaism kung dili andoon na sa Christianity, pero matud pa niya sa iyang audience nga sama ako kaninyo nga mainiton usab ako nga nagaalagad sa Dios. Ibig sabihin ang iyang audience nagaalagad sila sa atong Ginoong Dios pero gi-condemn nila si Apostle Paul. Ibig sabihin nga bisan sila ay nangalanggan sa atong Ginoong Dios pero mali ang ilang pagpangalagad sa atong Ginoong Dios. Munang dunay mali nga pagpangalagad, dunay insaktong pagpangalagad. Verse 4, gilutos ko hangtod sa ilang kamatayon ang mga nagasunod sa pamaagi ni Jesus. So, muni, gilutos daw ni Apostol Paul ang mga tagasunod sa atong Ginoong Kristo. Dili lamang ang mga lalaki, kundi bisan usab ang mga babae akong gipadakop o gipapreso. So, walang patawad sa Apostol Paul. Even the woman ay iyang gipapreso, gipangdakop niya, gipadakop niya, o gipapreso niya. Mao nang giingon sa pulong sa Ginoo sa Book of Acts chapter 22 verses 2 to 4. So dinhi makita nato kung sa medyo gamay lang panglantaw kung kinsa si Apostol Paul. Banggiitan kini nga lawyer sa ilang kapanahonan. So siya ay tunay na Hudiyo matod pa niya. So dinhi nita sa Ephesians chapter 1 verse 2, matod pa dinhi sa Ephesians chapter 1 verse 2 or sa Binisaya Filipos chapter 1 verse 2, hinaot nga madawat ninyo ang grasya o kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Hesukristo. Hinaot daw nga madawat nila ang grasya. Unsa ba ning grasya? Ang grasya mao ni ang unmerited favor from the Lord. Nga bisan og kaaway ang usa ka tawo sa atong Ginoong Dios, gigrasyahan gyapon niya siya. Unmerited favor galing sa atong Ginoong Dios. Madawat ninyo ang grasya og kalinaw, peace of mind, peace of heart. Kalinaw gikan sa Dios. Kinsa ang gigikanan nini? Ang atong Ginoong Dios nga atong Amahan matud pa dinhi gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Hesukristo. Importante kaayo ni ang kalinaw. Dahil kung ang usa ka tawo walay kalinaw, stress ang iyang abutan ug dili magdugay ang iyang kinabuhi. Importante gyapon kayo ang grasya. Kay kung walay grasya, disgrasya gyud. So munang giingon ni Apostol Paul, hinaot nga madawat ninyo ang grasya o kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Hesukristo. So tan-aw nato kining grasya. Matud pa sa Matthew chapter 5 verses 44 to 45, ang nagistorya dinhi ang atong Ginoong Hesukristo. Og matud pa niya dinhi, apan karon sultihan ko kamo. Higugmaa ang inyong mga kaaway. So grabe ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga disciples, sa mga tao, dili lamang sa iyang mga disciples kung dili ngadto usab sa mga tao nga gustong mahimong disciples sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa pay buot pasabot sa disciples? Ang buot pasabot sa disciples ay learner siya sa atong Ginoong Hesukristo. Disipulo, tagasunod, learner. Sumuna nga madawat ang grasya o kalinaw gikan sa Dios. Mateo chapter 5 verses 44, apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. So grabe ni nga sugo. Lisod buhaton, pero kung anaa sa usa ka tawo ang Espiritu Santo nga magagahom kaniya, mabuhat niya kini.
mabuhat niya kining butanga dahil ang naga panglihok o naga hatag o gahom para mabuhat niya kini ang atong Ginoong Dios naman through the Holy Spirit. So, higugmaa ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, nagpasakit kaninyo. Verse 45 ng Matthew chapter 5. Aron nganong iampo, nganong higugmaon og iampo, muni ang reason, verse 45. Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atoa sa langit. So, ibig sabihin, ang usa ka tawo, usa ka Kristohanon nga nahigugma sa iyang kaaway o nagaampo sa mga tawo nga nagpasakit kaniya, diha mapamatud-an nga siya ay tinuod nga anak sa atong Ginoong Dios. Sumuna ang giingon dinhi, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atoa sa langit. Padayon, kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. So, ang atong Ginoong Dios daw sa walay pagpili, ang iyang adlaw ug ang iyang ulan gihatag niya sa mga taong sa lugar, sa mga taong makasasala ug sa mga taong matarong usab. So kinsa ba kining mga taong matarong? Ang mga taong matarong ay mga Kristohanon sa atong kapanahunan karon nga nagasunod sa atong Ginoong Hesukristo, nagasunod sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. So kinsa man kini mga taong makasasala? Ang mga taong makasasala, simple opposite lamang ang mga tao nga wala mosunod sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo kay unsa ang gisugo sa atong Ginoong Hesukristo, mauna ang gisugo sa atong Dios Amahan. Muna nga matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, I am the way, the truth, and the life. Walay makapunta, walay makaadto sa amahan kung dili sa pamamagitan ko. Kung dili nato sundon ang atong Ginoong Hesukristo, kung dili nato sundon ang atong Ginoong Dios through Jesus Christ, dili kita makaabot sa lugar sa atong Dios Amahan ngadto sa langit. Muna nga grabe nga grasya nganuman kay bisag iyang kaaway makasasala nga mga tao, gihatag gyapon niya ang gipasidlag gyapon sa atong Ginoong Dios ang iyang adlaw o gipaulan gyapon niya, gihatagan gyapon niya ang iyang mga kaaway og ulan. Mao ni ang grasya, unmerited favor from the Lord, pero mao ni ang general grace. Dunay general grace. Ang general grace ay nadawat sa mga taong nagasunod sa atong Ginoong Hesukristo ug ngadto sa mga taong bisag wala sila mosunod sa atong Ginoong Hesukristo, gigrasyahan gyapon sila, general grace. Pero dunay special grace. Unsa man ang special grace? Matud pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter sa 1 Peter chapter 2 verses 9 to 11, mao niya ang gingon of 9 to 10 beto. 9 to 10 or 11? 9 to 10. Matud pa sa 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10, apan kamo mga pinili. So kinsay giingnan ni Apostle Peter? Ang mga Kristohanon sa Asia Minor, mga Kristohanon. Matud pa niya, apan kamo mga pinili. Kinsay nagpili? Pinili sa atong Ginoong Dios. Silang nga mga Kristohanon pinili sa atong Ginoong Dios, mga pari sa hari. Unsa bay trabaho sa pari? Ang pari ay ang trabaho sa usa ka pari sa Old Testament ay sila ang nag-intercede, sila ang namagitan, naga-intercede sa mga tao ngadto sa atong Ginoong Dios. Sumunang trabaho sa mga pari. Sa New Testament mao gihapon ang pari ang giingon dinhi, pero ang tinuod nga pari gyud ay nagaampo ang mga tao, gidala nila ngadto sa atong Ginoong Dios, giistorya nila ang gusto sa atong Ginoong Dios through His written word. Mao na ang tinuod nga pari. O sa ubang religion, ubang mga religion, ang tawag sa kanila ay mga pastor or minister. So balikon ko,
Apan kamo mga pinili mga pari sa hari. So kinsa ba kining hari? Ang atong Ginoong Hesukristo, because He is the King of Kings and the Lord of Lords. So mao nang atong Ginoong Hesukristo. Mga pari sa hari o mga katawhan sa Dios. Nganong nahimo silang katawhan sa Dios? Dahil gipili sila sa atong Ginoong Dios. Nahimo kamong iya dahil katawhan sa atong Ginoong Dios, nahimo kamong iya aron magmantala sa iyang kahibulungang nga mga binuhatan. Ang mga Kristohanon, ang trabaho sa mga Kristohanon, number one nga trabaho sa mga Kristohanon ay ilang ipasundayag, ilang itudlo ang mga kahibulungan daw, mga kahibulungan nga binuhatan sa atong Ginoong Dios, ang mga milagro, ang gusto sa atong Ginoong Dios nga mahitabo sa mga tao, sa iyang katawhan. Nahibalo sa nining nahitabo, gusto sa atong Ginoong Dios nga mahitabo sa mga tao ay ang mga Kristohanon lamang, pero wala diha mo muhunong kung dili ang mga Kristohanon nga nakahibalo sa kabubuton sa atong Ginoong Dios, kinakailangan nga ilang i-spread kini, ilang ihatag kini, itudlo ngadto sa mga tao nga wala makahibalo sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. So munang number one nga trabaho sa usa ka tao nga tinawag sa Dios o iyang katawhan. Balikon ko, apan kamo mga pinili, mga pari sa hari o mga katawhan sa Dios, nahimo kamong iya aron magmantala sa iyang kahibulungan nga binuhatan. Ang reason nga nung gipanag-iya ta sa atong Ginoong Dios, gipili ta sa atong Ginoong Dios, gihimo ta niyang katawhan para magmantala, lawom nga binisaya, para mag-share, para mag-declare sa goodness sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa mga tao nga wala pa nakahibalo niini. Sa mga nakahibalo na, para ipa-remind sa mga tao nga nakahibalo na, i-remind ni ang pagkamaayo sa atong Ginoong Dios para dili nila malimtan ang atong Ginoong Dios, masintro gid sila sa ilang pagkatao, sa ilang kinabuhi. Padayon ang 1 Peter chapter 2 verse 9, siya ang nagtawag kaninyo, kinsa maning siya? Ang atong Ginoong Dios. Siya ang nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit. Unsa man kangitngit? Figure of speech sa kalibutan, sa impluwensya sa yawa. Siya ang nagtawag kanyo gikan sa kangitngit, influenced by the devil, ngadto sa iyang kahibulungan nga kahayag, para i-transfer ang mga tao nga influenced by the devil, i-transfer sa kahayag sa atong Ginoong Hesukristo, sa lugar sa atong Ginoong Hesukristo nga dapat walay kangitngit. Walay kangitngit. Verse 10. Sa verse 10. So muna ang taong naa sa kangitngit kailangan istoryahan, ipahibalo ang iyang kahimtang nga dapat siyang mabalhin sa kahayag sa gingharian sa atong Diyos baho sa usa ka Kristohanon. Verse 10. Kaniadto, dahil gisulti kini ni Apostol Peter sa mga Kristohanon sa Asia Minor, Kristohanon na sila, pero gibalik niya ang ilang kahimtang sa wala pa sila mga Kristohanon. Verse 10. Kaniadto dili kamo mga katawhan sa Dios. Nganong dili man sila katawhan sa Dios? Dahil wala sila mosunod sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. Kaniadto dili kamo mga katawhan sa Dios, apan karon iya na kamo dahil na Kristohanon na sila. Kaniadto wala kamo kaluyi sa Dios. Bugat ni nga deklarasyon sa atong Ginoong Dios through Apostle Peter sa mga tao. Matod pa din kaniadto wala kamo kaluyi sa Dios, apan karon gikaluy-an na kamo niya. Apan karon gikaluy-an na niya kamo. So before daw, sa wala pa sila nahimong tinuod nga Kristohanon, born again Christian, wala sila kaluyi sa Dios. Pero paano magsumpaki yata ang gibasa ko kanina nga Matthew chapter 5 verses 44 to 45. So manang giingon ko kanina nga dunay general grace ang atong Ginoong Dios, general compassion ang atong Ginoong Dios sa tanang tao. Bisan ang mga makasasala, gikaluy-an niya, pero kung ikumpara nimo
sa mga iyang katawhan, mas grabe dito ang kaluoy sa atong Ginoong Dios. Mas grabe dito ang grasya. Grasya sa makasasala compared to sa mga righteous, sa mga matarong, grabe ang grasya sa mga matarong. Balikon ko lang ang verse 10, ang nagdeklara dinhi ang atong Ginoong Dios o Apostle Peter sa mga Kristohano na para mahibal-an nila kung gaano sila kamahal sa atong Ginoong Dios. Gaano kita kamahal sa atong Ginoong Dios. Verse 10, kaniadto dili kamo mga katawhan sa Dios, apan karon iya na kamo. Kaniadto wala kamo kaluy sa Dios, apan karon gikaluy-an na kamo. This is special compassion, special grace of God to His people, to the true Christians. Mao ni ang giingon sa pulong sa Ginoo. Sumuna na nga giingon ni Apostle Peter sa verse 2, hinaot nga madawat ninyo ang grasya og kalinaw. So ang kalinaw, kining kalinaw lisod ni kung ang usa ka tawo wala makaila sa uh, wala makaila sa gigikanan sa kalinaw, malisod nga madawat niya ang kalinaw. Halimbawa, asa ba nang galing ang kalinaw? Matod pa dinhi gikan sa Dios Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. Magkaroon lamang ang usa ka tawo og kalinaw kung kilala niya ang tawo nga naghatag og kalinaw, ang source nga naghatag og kalinaw. Pero kung dili niya gaanong kilala, nailhan ang atong Ginoong Dios, mahihirapan siya nga makadawat og tinuod nga kalinaw sa iyang kasing-kasing. Muna nga daghan mga tao nga walay relasyon sa atong Ginoong Dios nga kung day grabe na nga problema ay naghihikog na lang, nagpakamatay dahil wala sila pag-asa. Ang gigamit nila pang diskarte sa ilang kaugalingon, ilang kaugalingon. Pero kung ang usa ka tawo dunay trust, dunay pagsalig sa atong Ginoong Dios, dagko man nga problema para sa iya, lumalabay lang na dahil katabang niya ang atong Ginoong Dios. So matod ko ba kanina, ang kalinaw madawat lamang sa usa, ang tinuod nga kalinaw madawat lamang sa usa ka Kristohanon kung siya ay tunay nga nailhan niya ang naghatag niini nga mao ang atong Ginoong Dios ug ang atong Ginoong Jesucristo. Ug mao nang hinungdan nganong gisugo sa atong Ginoong Dios nga pagatun-an ang iyang pulong sa iyang katawhan para sila ay mosalig gid sa atong Ginoong Dios through His written word. Dahil kung tun-an nato ang iyang written word, ang resulta gid na isa sa mga resulta ay ang kalinaw sa atong kasing-kasing anumang sitwasyon sa atong kinabuhi. So, padayon ta verse 3 na ta, Ephesians chapter 1 verse 3. Matod pa sa Ephesians chapter 1 verse 3, dalaygon gayud ang Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Praise the Lord. Matod pa dinhi, dalaygon gayud ang Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Nganuman tungod kay kita anaa kang Kristo, gihatagan niya kita sa tanang mga panalangin nga espirituhanon. Kini nga mga panalangin gikan sa langit. So unsa ba ang number 1 nga panalangin nga gihatag sa atong Ginoong Dios? Espirituhanon. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 1, dahil espirituhanon ang gisgutan dinhi sa Ephesians chapter 1 verse 3, sa Romans chapter 8 verse 1 to 2, matod pa dinhi sa English ang verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sabi ni Saya, karon ang mga anaa kang Kristo Jesus dili na silutan sa Dios. Nganong di naman sila silutan? Dahil anaan na sila sa atong Ginoong Hesukristo nga ang boti pasabot nagasunod na sila sa atong Ginoong Hesukristo. Submissive na sila sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo. Kung unsa ang value sa atong Ginoong Hesukristo, mao kana ang gibutang nila sa ilang pagkatao. Busa ang resulta mao ning gingon sa pulong sa Ginoo to Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Roma. Karon ang mga anaa kang Kristo Hesus dili na silutan sa Dios. Unsa man nga silot? Silot sa kalayo sa impyerno. Ngano
medyo na yung nagtawag sa akong cellphone. So nakat ang atong padayon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Siguro din hinagid sa tagkutob kay ah, mga 30 minutes na ta. So ugma na lang kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo dahil tamang-tama usab nga may mitawag sa akong cellphone o parang gipahunong na ta kay 30 minutes na. So ugma na lang kita mo padayon. Naputol kita sa Romans chapter 1 verse 3 kung saan ah, ang anaa kay Kristo ay naagay unang-una ang medyo nga panalangin sa kanya ay ang spiritual blessings nga gikan sa atong Ginoong Dios. Daghang kayong salamat sa tanan nga nagatan-aw nini nga pagtuon atong pagatun-an ang book or epistles of Apostle Paul to the Christians of Ephesians. Sumuni atong pagatun-an ato kining verse by verse sa pagtuon para makuha gid nato ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Efeso. O sulat sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Efesos. Daghang kayong salamat sa nagatan-aw ug magatan-aw pa niini nga pagtulon-an. Kung mawala na kini sa Facebook, pwede kayong mutan-aw dito sa akong personal channel sa YouTube. Just click Edwin Macahelos Sermons of andoon ipakita na inyo sa inyo ang YouTube na kung nga mga naka-imbak dito nga mga pagtulunan. Daghang kayong salamat. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong Amen and Amen. Maayong gabi sa tanan.